Sa piging ng ating Panginoon, tayo laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay nialay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin ang makamtan. Buhay na walang hanggan sa piging ng ating Panginoon, tayo laging nagtitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Purihin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng mabuting buhay natin bilang mga Kristiyano. Hilingin natin sa Diyos ang biyayang ito at upang tayo maging marapat, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang ating bayan ang kaliwanagan ng isipan at ang paglutang ng kabutihan sa mga namumuno sa ating bayan. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Digin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na yon, matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihan na umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga pandereta at alpa. Ganito ang kanilang awit. Libo-libo ang pinatay ni Saul, ang kay David naman ay 10,000. Nagalit si Saul at naisaloob niya, kung sinabi nilang 10,000 ang pinatay ni David at ako'y libo-libo lamang, kulang na lamang ay siya ang kilalanin nilang hari. At mula noon, naging mainit na ang mata niya kay David. Minsan, sinabi ni Saul kay Jonathan sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Mahal ni Jonathan si David, kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Ang sabi niya, binabalak kang patayin ng aking ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos naming mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. Kinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, bakit ibig ninyong patayin si David, gayong wala naman siyang ginagawang masama sa inyo?
Hindi ba't pinakikinabangan ninyo siyang mabuti? Ipinain niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Gulayat at niloob naman ng Panginoon na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyo ito at ito ang pinagdiriwang ninyo. Bakit ninyo siya papatayin gayong wala namang siyang kasalanan? Dahil dito, nagbago ang isip ni Saul. Sinabi niya, naririnig ng Panginoon, hindi ko na siya papatayin. Ang sagot ito ng hari at sinabi naman ni Jonathan kay David. Isinama pa siya ni Jonathan sa hari at tulad ng dati, pinaglilingkuran niya ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Maawa ka, Panginoong, ako'y iyong kahabagan. Lagi akong inuusig, nilulusob ng kaaway. Nilulusob nila akong walang likat maghapunan. O kay rami nilang ngayong sa akin ay lumalaban. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang taglay kong suliranin, nababatid mo ng lahat. Pati mga pagluha ko'y may talaan kang ingat. Nang sumapit ang sandaling ako sa iyo ay humibig. Ang lahat ng kaaway ko ay tiyak na malulupig. Pagkat aking nalalamang Diyos ang nasa aking panig. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan. Pupurihin ko ang poon sa pangakong binitawan. Lubos akong umaasa't may tiwala ako sa Diyos. Kung tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang anumang ako'y dadalhin ko sa iyo, O Diyos. Ang hain ng pasasalamat ay sa iyo ihahandog. Pagkat ako ay niligtas sa bingit ng kamatayan, iniligtas mo rin ako sa ganap ng katalunan. Ako ngayon ay lalakad sa harapan mo, O Diyos, nataglay ko ang liwanag na ikaw ang nagdulot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kaniyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea at sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kaniyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling kaya pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kaniya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos!" At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Kasi ayaw niyang ipagsabi kung sino siya. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Isa po sa pinakamahirap na moment para sa akin bilang pare ay yung kapag pinupuri ako ng mga tao na may kasama akong pare o mga pare. Totoo. Nahihirapan po ako dito.
Nahihiya po kasi ako dun sa paring kasama ko, samantalang nainis naman ako dun sa pumupuri sa akin na tao. Again, totoo po ito. Kasi baka lang, and I mean baka lang, wag naman pong isipin ng mga kapwa-pari kong filingero akong masyado ha. Baka lang sa pagpuri sa akin, nagkakaroon sila ng awkward na pakiramdam dahil dito. Kaya madalas ang ginagawa ko, umaalis ako, lumalayo ako, hindi ko man magawang umalis o lumayo, iniba ko yung saapan, sinasama ko yung pare sa usapan, pinapakilala ko yung pare kung hindi nila pakakilala, at sinasama ko yung pare na akabayan ko para kasama rin siya sa picture taking sama ng mga tao. But again, nahirapan ako dito. Kaya sana sa mga nakakarinig kayo, kapag nakikita niyo ako na may kasamang pare, huwag niyo sa akin gagawin yung moment na ganito kasi nahirapan po talaga ako. Totoo po ito. Kaya lang, habang pinagninilayan ko po ang ating mga pagbasang napakinggan, unang-una yung ating unang pagbasa, nagulat ako sa naging reaksyon ni David. Nang purihin siya ng mga tao in the presence of King Saul. Sabay silang dumating. Nagkantahan ang mga kababaihan na may lyrics na ganito, libo-libo ang pinatay ni Saul, samantalang 10,000 ang pinatay ni David. Kasi David just took it. Walang pag-aalangan. Hindi niya sinabi doon sa mga kababayan, "Shh, tama na, okay lang. Okay na, tama na." Hindi niya inakbayan si Saul at sinabi sa mga tao, "Ako hindi dahil kay Saul, di naman matatalo si Goliath sapagkat siya itong nag-push sa akin para talunin si Goliath." Alam niyo yun, kahit pabalit bunga lang. A big hand for Saul. Palakpakan natin si Hari Saul. Siya ang nag-appoint sa akin. Something like that. Hindi. Hindi niya ginawa yung ginagawa ko. Pero hindi naman ibig sabihin nito na tama ako at mali siya. Hindi. Kaya dapat, mas matuto tayo kay David. So, upon reflecting on this, naisip ko, mukhang may mali sa ginagawa ko o sa disposition ko. Sa ginawa kasi at sa disposition kasi ni David, yung papuri sa kanya, tinanggap lang niya. Pero hindi big deal para sa kanya. Kaya inisip niya sigurado na hindi rin ito big deal kay Saul. Total naman, pinuri din sa Saul. Nakapatay din ng libo-libo. And it was something, especially during those times. So po pwedeng yung ginagawa ko, disposition ko ay reflection ng po pwede kong maging reaction kapag sa presensya ko ay pinuri din naman ang kapwa-pare ko. Hindi kaya maging awkward din ang feeling ko? Hindi kaya yung ginagawa ko, disposition ko ay parang reflection lamang ng po pwedeng maging reaction ko? Kapag pinuri naman in my presence ang kapwa-pare ko, pwedeng oo, pero pwede rin hindi. But then, ang masigurado, kay David talaga tayo dapat matuto na secured lang, purihin man o laitin ng mga tao. Yes, sa parehong sitwasyon, pareho lang din ang kanyang reaksyon. Sa previous chapter po ng binasa nating first reading, ininsulto si David ng kanyang kapatid na si Eliab bago niya labanan si Goliath. At sa panginsultong ito, siguradong nagtawa na ng mga sundalo, ng mga Israelita. At sigurado ko naapektuhan din si David kahit papaano. Pero tingnan po niyo ang kanyang naging reaksyon. Ginawa niya bang big deal ito? Ito pa ay nagpag-give up sa kanya? Ito ba ay nagpawala ng kanyang gana? Hindi. So, same as yung reaksyon niya kapag pinupuri siya, ganun din yung reaksyon niya. Pag iniinsulto siya ng big time, ng kapatid pa niya, sa harapan ng maraming mga Israelita, naapektuhan siya, pero hindi niya yun pinapasok sa kanyang sistema. At hindi po madali yun, pero kakayanin kung ang Panginoon ay talagang nasa puso natin. Yan po kasi ang sabi ng 1 Samuel 18:14 patungkol kay David. He prospered in all his ways because the Lord was with him. Nagtagumpay daw si David sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon. Of course, kasama na dito ang pagtatagumpay niya sa tukso ng pagpuri sa kanya ng mga tao o sa tukso ng pag-iinsulto sa kanya ng mga tao sapagkat nasa sa kanya ang Panginoon. Mahirapan nga namang pumasok ang yabang at kalungkutan sa ating kalooban
kapag na-o-occupy na ng pagmamahal natin sa Panginoon yung puso na yan. Yes, maapektuhan tayo kapag tayo pinupuri ng mga tao, kapag tayo iniinsulto ng mga tao, pero hanggang labas lang, hindi ito mananatili sa ating puso at isipan. Sigurado ko po na apektuhan si David ng purihin siya ng mga kababaihan, ng mga Israelita, kung paanong naapektuhan din naman ito si Saul. At yun ay po ang narinig natin sa unang pagbasa sa araw na ito. Pero sigurado ko rin naman na natulog si David na hindi na niya iniisip ito. Samantalang hindi nakatulog si Saul dahil patuloy niyang pinaglalaro sa isip at puso niya yung narinig niyang lyrics ng awitin ng mga kababaihan. 10,000 ang pinatay ni David. Samantalang siya, libo-libo lang. At yang ay nanatili sa kanyang isip, sa kanyang kalooban, dahil ang puso niya ay hindi pinaghaharian ng Diyos. Iyon ang naging problema. Kaya nilamon siya ng negatibong reaksyon niya. Huwag po natin gayahin sa Saul, gayahin po natin sa David. Gayahin natin ang Panginoon. Sa Ebanghelyo, napansin po natin, dinudubog siya ng napakaraming tao. Kung papaanong kahapon naman, kung nagsimba kayo sa dinugtungan nitong Ebanghelyo, galit na galit naman sa kanya, busit na busit naman sa kanya ang maraming tao, pero pareho lang din ang naging reaksyon niya. Yes, kahapon nainis siya, nalungkot siya. Ngayon, po pwedeng natutuwa siya sa pagtanggap sa kanya, pero hanggang doon lang. Hindi yun big deal sa kanya. Hindi na yun pinapasok sa kanya sistema sapagkat sa loob ng Panginoon, ang Diyos ay nandiyan na. Sana maging ganito rin po tayo. Tanungin po natin ang ating sarili, madali pa tayong maging mayabang? Kapag tayo pinapupurihan? Madali ba tayong pasiraan ng kalooban kapag tayo iniinsulto, nire-reject, pinipintasan, naman? I-check po natin ang ating kalooban. Baka wala ang Panginoon dyan. Kaya madali tayong ma-dominate ng mga negatibong reaksyon na yan. Baka hindi na ang Diyos ang naghahari sa puso natin. Baka sarili natin. At baka hindi na ang Diyos ang pinapahalagahan natin o inaasahan natin, kundi ang mga material na bagay na sa buhay natin. Again, wag naman sana na tumulad tayo kay Saul. Sapagkat baka matulad din tayo kay Saul na nabuhay at namatay ng hindi masaya. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa sapagkat darating at darating ang pagkakataon na pupurihin tayo. Kung paanong darating at darating din naman ang pagkakataon na may magkukomento sa atin na negatibo. Sana mapaghandaan na po natin ang mga moments na ito. Ilagay na po natin, papaghariin na po natin sa ating buhay si Kristo. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang samo pinagdaraanan. ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Diringgin ng Diyos
Pumikit tayo. Panginoon, tulungan mo po akong mapanahan ka. Mapaghari ka sa puso ko upang anuman ang maging pangyayari sa aking buhay, sa aking pamilya, manatiling matatag ang kalooban ko sa pagmamahal mo, sa tulong mo at sa pagtanaw ko ng utang ng loob sa iyo upang hindi ako papagharian ng yabang at kung papaano hindi rin naman ako papagharian ng disappointment, ng kawalang pag-asa. Tulungan mo ako, Panginoon, na harapin ang bawat sandali sa buhay ko na nakasama kita, na pinaghaharian mo ko, na ginagabayan mo ko, na pinoprotektahan mo ko, na inaakay mo ako. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo papabayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Makatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din naman ang lahat. Kay Jesus, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, hayaan mong maghari ang Diyos sa buhay mo para nandun ang stability, ano man ang mangyayari sa buhay mo. Papuri sa Ama, sa Anak, Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasabat nagmamahal sa iyo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasabat nagmamahal sa iyo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sa pagatuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay. Ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan.
Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ang iyong pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumauna. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Makipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin
sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaaniyahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Kahit kami hindi karapat-dapat, tinawag mo pa rin kaming lahat. Sa iyo, Ama, kami nagkaisa. Nagpupuri ngayon ang aming puso at kaluluwa. Dakila ka, O Panginoon. Dakila rin ang iyong pag-ibig na handog.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pataluin po sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinurin mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumata. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya ay nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisat sa mga tulong na binibigay ninyo. Nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba't ibang mga chapels, simbahan, parokya, at mga institutions and even individuals. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Malain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sink in our minds and hearts as once they fell at Lazaret. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Tears sink in our minds and hearts as once they fell at Lazaret.